Hello class, our next problem is wall footing CE board exam May 1998. Determine the effective soil pressure in kilopascal if the allowable soil pressure is 200 kPa. So effective, ang meaning niya, effective soil pressure is the remaining soil pressure available to support the wall load after effect of the soil and concrete weight are deducted. Okay, so letter A, solution A. Effective soil pressure is equal to pressure allowable minus yung summation of gamma H. So ito, concrete saka soil, kaya summation. So ibig sabihin, 200 kPa is equal to kilonewton per meter squared minus, unahin natin yung concrete. So based on given dito sa may picture, 24 kilonewton meter cube yung unit weight ng concrete times yung depth. Kung meron tayong 460 in terms of meter, 460 0.46 meter, tapos saka yung soil. So yung soil banda is dun sa top nung concrete. So ito, pag pre-project yan ditong banda, meron tayong soil dyan. Okay, meron tayong minus unit weight ng soil is 16 kilonewton per meter cube times yung height niya. So may naka-embed tayo na 1.2 from natural grade line minus 460. So that is equal to 1.2 meter minus yung thickness na 0.6. So therefore, yung Q effective natin is equal to 177.12 kilopascal. Okay. Next tayo, determine the width of the wall footing in meters rounded upward to the nearest 0.1 meter such that the effective soil pressure is not exceeded. So hindi dapat natin ma-exceed tong effective soil pressure. Sa pagkuha ng sizes ng column, yung hindi naka-factored ang gagamitin. Kaya dito ang nakalagay allowable soil pressure. So hindi yung load hindi natin i-factor. So i-continue ko dito sa may baba. So B, then meron tayong figure. Ito. Dahil sa wall footing ito, so di ba wall footing mahaba, wala siyang binigay na length. So consider natin as 1 meter strip yung wall footing. Pero kung may nilagay dito na given na pahaba na length, yun ang consider natin. Kaso wala, so 1 meter ang kailangan nating i-consider. Kaya dito, sabi dito, consider 1 meter strip and then yung mga loadings. Okay, so eto, so may 460 tayo na H, 390 na effective depth, may moment 1.2, tapos yung horizontal load from top of the footing is 1.04, 0.3 from NGL, so 1.04 din yan. And then itong mga load na
kilonewton per meter kasi pahaba yan. Pahaba. Kaya per meter. Pero, naka-concentrated yan kasi per strip tayo eh. Okay po? Then, ano yung formula ng Qmax saka Qmin? Gamitin natin yung stress formula. So, Qmax is equal to negative P over A. Negative, ibig sabihin, compression. And then, plus 6M over BD squared. Okay, itong BD squared, hindi siya yung bima. Itong BD squared na to, itong size ng footing, hindi yung depth. Okay, iba. Iba tong tinutukoy ditong BD squared. So, dapat hindi tayo tataas sa Q effective. So, yung Qmax is equal to Q effective. Yung Qmin naman, kasi ito, yung formula na to, positive, negative. So, kung gusto mong kunin yung Q minimum, gawin mo lang negative tong 6M over BD squared. So, maximum lang yung kinukuha natin dyan. So, isa-isahin natin yung mga given dito. So, unahin natin si P. Yung P, meron tayong 200 plus 180. Kasi ito, moment to itong horizontal load. So, hindi yan. Para dito yan. 200 plus 180. Hindi siya naka-factored kasi size ang kinukuha natin na load. Pero kung kinocompute natin yung mga bakal, yung mga thickness, ang consideration natin yung naka-factored, yung Q ultimate. Pero dito, dahil size lang yung kinocompute natin, unfactored dapat yung kailangan nating makompute na load. So, kaya wala siyang 1.4 dead load, saka 1.7 live load. So, 380 kN pag pinag-plus natin yung pa-compression na load. Kaya negative to, compression. Okay, so, sunod natin kunin, area. Yung area na dyan, so, itong nasa baba, 1 meter strip kasi yan, ito plan view to. So, mahaba yan, di natin alam kung ano yung length. So, yung area ng consideration is 1 meter strip. So, i-designate muna natin as big letter B, itong B na to, and then yung 1 meter strip. Okay? So, in terms of B, yan yung hinanap natin. And then, M, yung moment. So, meron tayong moment dito, yung 60 tapos 30. So, 60 plus 30 times yung moment arm na 1.04. So, meron tayong moment na 93.06 kilonewton meter. Then, B. So, itong B na to, kasi dito yung moment natin, di ba? To. So, ganyan. So, parang beam to, di ba? Parang beam. Ibig sabihin, yung B natin, dito. And then, yung D natin, kasi dito yung moment natin, di ba? So, kung imagine mong beam to, beam. Tapos, pag ito yung moment. So, dito yung B mo, tapos yung dito yung D. So, ibig sabihin, yung may squared dyan, yung malaking letter B. So, yung B natin dyan is 1 meter strip. Tapos, yung D natin, ayan yung letter B na malaki. So, dito. BD squared. So, kasi parang beam to, kung imagine mo, nakatayo. Okay, so, kailangan natin substitute. So, Qmax equal to QE, which is yung nakuha natin kanina na 177.12. Anong unit? KPA. So,
So, kilonewton per meter squared. So, substitute na ngayon natin to. So, 177.12 kilonewton per meter squared is equal to negative P, negative 380 over area B, ito yun, times 1 meter strip, plus 6. Itong 6m over BD squared, galing yan sa flexure formula. So, 6m, m natin is 93.06 kilonewton per meter. Tapos, yung B natin is 1 lang. And then, D, which is ito, itong B na to, squared. So, isa yung ano natin, by quadratic formula, makakuha tayo ng dalawang value. So, syempre, yung isa, pwedeng negative or positive. So, by observation, kung ano yung result ng dalawa, kasi ano to quadratic to dalawa yung makukuha mong, B. So, yung piliin mo yung isa, so yung isa dito is 3.15. So, dahil sa, sabi niya dito, sa letter B kanina, i-round off daw natin. Rounded up natin sa 0.1 meter, pataas. So, 3.15, i-round off natin, so, which is equal to 3.20 meter, yung B natin. So, ayan na yung sagot sa letter B. Kanina, yung letter A, hindi natin nalagyan ng sagot. Ito na yun. Letter A. So, kung gusto natin kunin yung minimum dito, gawin lang na minimum tong negative tong plus na to sa may 6m BD squared. Okay, proceed tayo sa letter C. Using the dimension obtained in B, which is 3.2, and considering 1 meter strip, determine the ultimate shear VU. So, VU yan. Sorry. Sorry. Determine the ultimate shear VU due to factored load in kilonewton. Okay, so in kilonewton. So, shear ang kinukuha natin. Ultimate, so naka-factored. Acting on the critical section of one-way or beam shear. So, one-way failure or beam shear failure yung ano natin, kukumputin. Kung ano yung shear doon. Kasi, ang two-way failure or yung punching shear failure, hindi mag-failure ng ganon kasi sobrang haba yung width natin. Hindi natin alam. At kaya 1 meter strip yun. Okay? Kasi yung two-way shear, 'di ba, BO, which is 4 times kung ano yung perimeter. Tapos mag-offset ka ng D over 2 sa lahat ng side. So, syempre, sobrang haba yan. Di ang laki ng BO mo. So, B sub O. So, yung B sub O, kumbaga, malaki na. Masyado nang malaki. Okay, so, kasi ang formula natin sa capacity ng two-way shear is equal to, or yung punching shear is equal to 1/3. 1/3 punching shear to. So, punching shear. 1/3 of square root of FC prime BOD. Yung BO natin, which is equal to perimeter. So, halimbawa, yan yung column mo, offset ka ng D. So, ito yung perimeter na to. Kung square siya, so, madali lang. Kung rectangle naman siya, yung column mo, halimbawa, pag ganyan yung column mo, ibig sabihin, yung punching shear mo, BO mo, itong perimeter na to. Okay, yun yung ibig sabihin yan. So, hindi na natin kukumputin yung punching shear, which is yung two-way, kasi 1 meter strip ang haba. Sa bagay, hindi naman yan sinasabi dito. Inan nyo na lang,
in-specify na lang na one way or beam shear itong kukunin natin. So, hindi yan. So, yung kukunin natin yung formula ng 1/6 square root of FC prime BD. Yun yung formula na gagamitin natin. So, paano natin makukuha yun? So, proceed tayo sa letter C. So, meron tayong figure dyan. Meron din ako mag-drawing. Ito. Ito yung letter C natin. So, dahil sa nagde-design na tayo ng footing, which is yung thickness, pag thickness na yung usapan, hindi pala yan. Mali iba yung drawing. Pag thickness na yung usapan, ang kailangan nating load is yung ultimate. Meaning, naka-factor. Yan. So, letter C tayo. So, kunin natin yung ultimate. Kasi kanina dito kasi yung Qmax na to is effective. So, yung ultimate, kunin natin QU. So, letter C na tayo. Q ultimate is equal to P ultimate over A. O, negative. Indication ng compression. And then, plus minus 6M ultimate over BD squared. So, ganun ulit. Yung B natin pag ganun. So, i-rewrite ko na lang ulit. PU over A. Unahin muna natin yung sige, plus minus muna, pagsabayin na. Then, 6mu over, yung B natin is 1 meter strip. And then, D natin is B. D squared. So, parang ganun din sa nauna. And then, yung A natin is 1 meter strip ulit times B. So, ganyan muna. Dito ko na lang sa pangalawa ilagay. O, negative. So, P ultimate is equal to, ang gamitin natin dito is 1.4 P dead load. P dead load plus 1.7 P live load. 1.4 P dead load. 200. So, hindi na nakita ito. Yan, 200 saka 180. So, which is 200 times plus 1.7 live load, which is 180. So, meron tayong P ultimate na 586 kN. Then, yung area natin, so, sabi kasi dito kanina, gagamitin yung B na makukuha. Ito, using the dimension obtained in B and considering 1 meter strip. So, meron na tayong size ng footing, which is yung 1 meter strip times yung nakuha nating 3.2 meter. And then, MU ultimate. So, ito, meron tayong dalawa dito. Yung naka-horizontal. Si 16 na dead load, horizontal. Horizontal live load na 30. So, ultimate, ibig sabihin, i-factor ulit natin. So, factor natin, 1.4. Yung isang horizontal na dead load is 60. Plus 1.7 30. So, ito, indicate ko naman kung 1.4 or 1.4 plus 1.7 or 1.2
plus 1.2 plus 1.6. Indicate ko naman to. Times, kasi moment to eh. Ito kilonewton lang. Yung moment arm na 1.04. 1.04 yan. Kasi dito, yan. From moment. So, summation, parang at ano tayo, top ng footing. Yun yung reference natin sa moment. 'Di ba? Kasi ang kino-consider natin, ito yun eh. Ito yung beam natin eh. Okay, meron tayong moment doon sa gitna. Dito, yan, dito. Ganyan. Meron tayong moment dyan na 140.4 kilonewton meter. Okay, so makakompute na natin yung Q ultimate, which is yung positive, siya yung minimum, tapos yung negative, siya yung maximum. So, dito ko sa taas, continue. Q ultimate max, that is equal to P over A, negative. So, unahin natin yung plus. 6M over, minus pala. Minus kasi nga mag-a-add yung minus. Yan. 6M over, 6M, P ultimate, ito, 1 times B squared. Okay, so negative PU. So ito, 586. Ultimate na yan, divided by area, which is 1 times 3.2. Plus, basta plus minus to Plus minus, wag ko munang lagyan ng max. Plus minus 6. Tapos yung M natin, 140.4 divided by 1 times 3.2. Yung nakuha natin sa letter B, squared. So, yun yung QU. So, QU max, ibig sabihin yung negative nito, meron tayong 265.39 kilopascal. Tapos, yung minimum, siyempre magma-minus sila. So, QU minimum, plus yan. So, magma-minusan, mas maliit. 100.86 kilopascal. Ang kinukuha natin dito is yung one-way or beam shear, di ba? Yung one-way beam shear, yung critical section na yon, kung ano yung depth mo, effective, siya yung offset mo magmula sa column. So, yung location niya from column to dito, ayan yung critical na location. Ibig sabihin, kukunin natin yung critical shear. So, ito yan. Kung ano yung nag-a-act na shear dito. Ayan yung letter C. So, dahil dito, meron tayong QC. Yan. Kukunin natin yan. So, by ratio and proportion, makukuha natin. Kasi nga, yung 164, 164.53, ba't magkaiba yung ano? 165. So, di ko alam kung saan yung tama dyan. So, compute natin. 5x6 divided by 3.2 plus 6 times 140.6 divided by 3.2 squared. 165.50. So, 165.39. May discrepancy. 26. Hindi pala ito. Ito yan. Iba yung tinitignan ko. So, tama. 165.39. Tapos, ito yung minimum. 100.86. So, ito negative. Ito negative din. So, ibig sabihin, compression, yan, pababa. Pero, ang nilagay niya na lang dito,
para hindi tayo magkalituan, so positive kasi pababa yan eh. Okay, so ibig sabihin kasi ng negative compression. So parehas sila na compression. Okay, so halimbawa yung ano mo, pag ganyan, o di tension dito, tapos dito compression. So, sa mga ibang cases yun, may mga tension. Pero dito, yung cases natin, parehas na compression yung Q minimum saka Q maximum. Kunin natin tong shear dito. 'Di ba ang Y beam shear failure is nung una nating problem, which is ganyan, tapos meron tayong ganito. Yung shaded area, yan, yung shaded area, tapos yung Q, ayun yung kilonewton. Yun yung kukunin natin, parang shear dito, ito, shear ultimate is equal to shaded area times yung pressure. Kaso yung pressure natin, trapezoid. So, kakaiba yan. So, parang 1/2, ngayon. So mamaya, isa-isahin natin. So, yan yung So, ito yung shaded area. Pag tinignan mo sa plan view, ito yung 1 meter strip. Tapos, ito yung B na 3.2. Kunin natin muna to, QC by ratio and proportion. So, makukuha na yan. Unahin muna natin yung Y. Tapos, di ba mayroon na tayong Q minimum? So, Q minimum plus Y is equal to Q sub C. So, Q sub C is equal to Y plus 100.86. But, Y is equal to by ratio and proportion, makukuha natin yung Y. So, Y over 2.14 is equal to 164.53 over 32. So, saan pinagkukuha yung number na yan? Yung Y divided by 2.14. So, ito yun. Di ba pagka ang critical beam shear mo is 0.39, tapos ang buo mo 32, and then yung kalahati parang 3.2. O ganito yan. 3.2 divided by 2. So, meron tayong 1.6. So, dito yan, 1.6 sa gitna. Then, minus kalahati nung 0.3. So, 0.15. Minus 0.15. Kaya, 1.45 yung sukat nito. And then, yung sukat natin dito kasi ito yung beam critical section natin. So, 0.39 which is effective depth minus 0.39. Meron tayong 1.06. Ito. Tapos, i-minus natin yung 3.2. Meron tayong 2.14. So, ayan. Diyan pinagkukuha. Parang pinag-minus-minus yan. So, by ratio and proportion, Y divided by 2.14, which is triangular. Ito. Y, 2.14. Tapos, ito. So, pinag-minus na. Yung 265.39 minus 100.86. So, ito yung na yun. Distance na yun. So, 164.53. Tapos, yung overall length. So, similar triangle. Kaya, 3.2. 164.53 divided by 3.2. So, meron tayong value ng Y. Therefore, Y should equal to 110.03. So, makukuha na natin yung Q sub C, which is 110.03 plus 100.86. That is equal to 210.89. Q sub C pa lang yan. Ito, Q sub C. Ang kinukuha natin, yung shear. So, itong uniformly varying load na to, tapos to, shear, yun yung kukunin natin.
So, meron na tayong uniformly varying load. So, the ultimate shear VU acting on the critical section is the volume of the diagram shown to the right. Ito yung diagram na to. So ganun yan. Ganun yung concept niyan. Yan. So, ito yung 210.89 kPa. Parang trapezoid. Ito na yung trapezoid. Tapos, may 1 meter strip ka na ganun. So, di ba yung QC natin is kilonewton per meter squared. So, dapat naka meter squared to. So, itong area na to times yung pag ganun. Per meter to. Pero, i-multiply natin yung area dito. Okay, so, ang mangyayari, yung area ng trapezoid, tapos, i-multiply natin ng ito per meter. Basta per meter parati kasi 1 meter strip tayo. Pero hindi na natin nilalagay yung per meter. So, yung unit nito is kilonewton per meter squared per meter. Ganun. So, VU is equal to yung area ng trapezoid. Meron tayong 1/2 of 210.89 plus 265.39. So, ito yun. Ito yung trapezoid na tinutukoy. So, nakakalito lang to. Pwede yung tanggalin to. Yung area ng trapezoid, o di natanggal yan na yung meter, di ba? Pagka area. So, times, so area to. Times yung width niya is equal to 1.06. 1.06. So, yan na. Times 1 meter. Yan. 1 meter strip. Kaya kilonewton yung natira. So, meron tayong 252 kilonewton. So, ito na yung sagot. Pero, i-verify natin kung yung capacity ng shear, ito kasi yung actual na load capacity. Ano naman yung kakayahan ni shear dito based sa thickness niya. Saka mga FC prime. So, check lang natin. So, verify yung D kung pasado. Ang D natin is 390. Yung effective depth. Yung consideration dito. Ito yun, 390 effective depth. Yung formula natin based sa one-way shear. So, magkaiba ang formula ng punching shear saka one-way shear or yung beam shear. So, yung beam shear or one-way shear, shear capacity nominal is equal to 1/6 square root of FC prime BWD or BD. So, that is equal to 1/6. Tapos yung given natin FC prime which is equal to 28. Tapos yung B natin, yung B kasi natin ito eh. Kasi yung wall footing natin, so ganyan, mahabang wall footing yan. Mahaba to infinite. Hindi naman infinite, mahaba. Tapos nagko-consider lang tayo ng 1 meter strip na column, di ba? Yan. Yun yung consideration natin ng 1 meter strip. So, yung beam shear na failure, yung ganyan. Ito yung wall. Plan view to. Ito. Yan. Which is, mag-offset ka ng D. So, yan. So, syempre, mahaba yan. Kasi nga, hindi natin alam. Per meter strip yan, mahaba. So, yung B natin, 1 meter. So, therefore, 1,000. Tapos, yung effective depth na 390. Okay, so, ito yan.
yung B na 1 meter. So, meron tayong shear capacity nominal which is equal to 343.9488 kilonewton. So, kinonvert ko na. Newton yung makukuha dyan. Pero, kinonvert ko na into kilonewton. So, phi BC. So, dapat kasi ultimate para mapagpares natin dito sa ultimate. So, phi. So, multiply lang natin ng 0.85 times 343.948. So, which is equal to 292 kilonewton yung capacity ng concrete sa shear. So, ano yung actual capacity natin based sa load? Meron tayong 252. So, 292, mas malaki. So, okay yung ano natin. Okay yung beam natin. So, VU ultimate is greater than 252 kilonewton. So, okay. So, ito for verification lang. Pero yung talagang sagot na hinahanap is 252 kilonewton. Proceed po tayo sa letter D. Using 25 mm diameter bar, what is the required spacing? So, yung spacing na tinutukoy dito, yung bakal na wait lang. So, letter D. So, ganito kasi yung wall footing natin. And then, pagka connection natin, ganyan. Dito nag-act yung moment, di ba? Or dito sa gitna. So, yung bakal natin na kino-consider, ito, yung pag ganito. Yan. Yan yung bakal dyan. And then, yung consideration natin ng moment, siyempre, dito na. Hindi dun sa may critical shear. So, ibang usapan naman yun. Ito, yung distance D, critical shear. Pero pag moment ka na, pag dinidesign mo na yung bakal, ano yung moment mo na dito? Yan, yung banda dyan. So, meron tayong figure dyan. Ito yun. Yan. Meron tayong figure. Ito, kaya dito yung consideration. Kasi nga moment na tayo dyan eh. Tandaan nyo, ultimate kasi nagde-design tayo ng bakal sa depth. Pero pagka sizing, yung BD, basta yung size ng footing, yung footprint niya, ano yun, unfactored. Pero the rest, bakal, ganyan. Bakal, thickness, factored yun. So, factored pa rin to. Kasi bakal yung dinidesign natin. Okay? Kunin ulit natin yung Q sub C. Pero this time, pag nakuha na yung Q sub C, hindi na siya shear. Moment na. Kasi bakal yung dinidesign natin. So, una, kuhanin na muna natin yung Q sub C. Tapos, itong mga to, nakuha ulit yan sa mga minus-minus. So, halimbawa, dito, kumpitin natin 3.2 divided by 2. So, meron tayong 1.6. So, dito sa gitna. Minus kalahati ng 0.3 which is 0.15. Meron tayong 1.45. So, ito na yan. And then, the same, syempre, ultimate 100.86. Tapos, 265.39. So, ulitin lang ulit natin yung ginawa natin ng previous letter C. Makukuha natin yung Q sub C. So, hindi ko na ano yan. So, Q sub C, that is equal to 190.837. So, ito na yan. So, ulitin mo lang yun nandun kanina. Ibang position lang. Kanina kasi yung dito. Kasi ang kinukuha natin yung critical shear. Ngayon, sa moment, dito na tayo. So, ulitin ko lang yung process na to. Makukuha mo na yung Q sub C. Yun yung Y. Ito kanina. By ratio and proportion. Ganyan. So, Q sub C, meron na tayo diyan. Kilonewton. And then, itong trapezoid na to,
i-convert natin sa moment naman instead na sa shear. So, shear kasi nung nauna eh. So, moment, di ba trapezoid? So, pag drawing ko yung trapezoid, meron tayong rectangle saka triangle. Ganyan. So, meron tayong centroid dito para sa rectangle. Meron tayong centroid dito para sa triangular. So, ito yung 1.45 meter. So, kinukuha natin yung moment dito. Yan. Yung moment dyan nakukonta dito sa may dalawa. Ang pagkuha ng moment is equal to mu. Area muna. Area load. So, area nung triangle. So, meron na tayong 190.837. Tapos, etong load na to, yung difference na to is 164.53. Tapos, etong total, which is equal to 265.35. So, area nung rectangle is equal to 190.837 times 1.45. Tapos yung centroid, siyempre hanggang dito tayo. Area moment, so kalahati ng 1.45. Plus tong triangle. 1/2 of 164.53. Area muna tayo. Times 1.45 times yung moment area. So, ito yan. So, 2/3 ng 1.45. 2/3 of 1.45. So, meron tayong moment equal to, moment ultimate, that is equal to 252.87 kilonewton meter. Dito, ang pagkuha niya, itong triangle na to, and then centroid, gandun. Tapos, itong triangle na to, tapos centroid, gandun. So, ganun yung libro. Then, nung trinay ko ito, yung ganito, parehas lang din makukuha na 252.87. Okay, so, kung mayroon na tayong moment, mayroon na tayong size, and then, makakakuha na tayo ng area ng steel. Tapos, i-divide natin sa kung anong diameter, meron na tayong number of rebar. So, continue ko lang dito. So, meron na tayong moment dito. So, moment ultimate is equal to phi, which is 0.9 RU BD squared. So, yung B natin, yan, kasi 1 meter strip. So, yung B natin dito, yung 1 meter strip. And then, yung D natin, ito yung letter, hindi. Kasi, yung bakal, yung inaano natin. So, ito yon yung 390.39. So, kasi dito yung moment eh. Yan, ito. Kumbaga, parang cantilever. Yan. So, meron tayong effective depth na 390, tapos 390 mm, tapos 1.45 meter. So, parang ganyan. Parang ganyan yung inaano natin, inanalyze natin. Cantilever dito, yung part na to. Siyempre, dito sa kabila, ganun din, mirror lang. Yan, ganyan. So, kaya ang MU natin is, pag sinubstitute, 252.87 times 10 to the 6, kasi nga, mm tayo. Yan natin sa mm. Is equal to 0.9 times RU. B natin is 1,000 times D squared, 390 squared. Okay, meron tayong RU na 1.847 megapascal. And then, rho equal to 0.85 FC prime. Ito yung formula in relation to RU. Fy times 1. So, the same as
ano to, one-way slab. Ay, one-way slab. Tag doon. Singly reinforced beam. 2 RU divided by 0.85 FC prime. Ayan. Kadugtong. So, rho. Meron na tayong RU. So, kompleto na. Rho, 0.85 FC prime, 28. Fy natin, 280 times 1 minus square root of 1 minus 2 RU, which is 1.847 divided by 0.85 times 28. So, yan. Meron na tayong rho na 0.00687. So, multiply na natin ng BD squared. Tapos, titignan mo kung, ay, hindi pa pala. Kasi ang dati, yung ginagawa ko, kung halimbawa, area, yung kinukuha, minumultiply ko na kagad sa area. Tapos, titignan ko na dun sa, multiple choice. Pero pagka, meron dun, o di, yan na yun. Tapos, saka ko i-check nung rho minimum saka rho maximum. The rho minimum is equal to 1.4 over Fy, which is equal to 1.4 divided by 280. Rho minimum natin is equal to 0.005. So, okay lang, pasok. 0.00687. Next, yung rho max, parehas din, 0.75 rho balance, which is equal to 0.75 rho balance, 0.85, 28 times 0.85 yung beta, tapos 600 divided by 280 times 600 plus 280. So, Fy. So, tingin ko alam nyo na yan. Then, magkaroon tayo ng rho max na 0. Sira na ata yung 0.0369 yung rho max natin. So, pasok pa rin siya doon sa isang 0 lang. So, ito yung gagamitin natin na rho. So, meron na tayong area of steel, that is rho BD. So, that is equal to 0.00687. Yung B natin is 1,000. Tapos, effective depth natin na 390. So, 1 meter strip. So, area of steel, that is equal to 2679 mm squared. So, yung tanong kasi dito, spacing. So, syempre, kunin muna natin kung ilan yung number of rebar. So, number of rebar is equal to pi over 4 times 25 diameter natin. Number of rebar is equal to 2679. Meron tayong number of rebar na 5.458. And then, yung spacing natin, diba, yung ganito. So, wala namang ito. Pero ang ginawa niya, diba, yung 1 meter strip, which is 1,000, i-divide mo sa 5 or 6. Ginawa niya 1,000 divided by, sinakto niya muna, 5.458. That is equal to 183 mm. So, approximately, say, 180. So, nakadepende na lang yan sa choices kung merong 180. Or, baka ang gawin niya, baka inano na nakagad 1,000, tapos, kung i-approximately 6 mo to, so, 6. So, ilan yan? So, in case lang kasi wala tayong choices na nakikita eh. So, 1,000 divided by 6 na piraso. So, which is 166 equal to 166.67. So, tignan na lang kung mayroon to or 170. So, nakakalito kung ang choices mo doon 180 or 170. So, depende na sa'yo yan. Diskarte mo na yan kung paano. Pero yung sagot dito is ito, yung 180. Sinakto niya muna bago niya inano. Kasi ito, ano naman 'to eh,
Kung pieces yung kinukuha, ayan na kaagad. Pero spacing kasi, pwedeng ganito na lang mas maganda. Para eksakto. Para spacing na lang yung talagang kunin. Okay? So, in case lang, pwede yung laro-laruin yan. Pero ito, tingin ko mas tama to. Yung 180. And then, lastly, yung letter E natin. So, shrinkage temperature. So, ang hirap ng May 1998. Ang dami. Pag di mo alam to, wala na. So, using 10 mm shrinkage and temperature bar with Fy, determine the required spacing. So, yung shrinkage and temperature bar, kasi ang dinesign natin is yung pag ganito na bakal, di ba? Yan. Yung shrinkage and temperature bar, yung ito yung footing, ito yung mga to. Yan. So, yan yung shrinkage and temperature bar. Meron tayong area dyan, area of steel kagad-agad sa by the code na 0.02 B, tapos H. So, H yung buo, hindi yan effective depth, ha. So, 0.02 times yung 3.2 natin, kasi dito yung consideration natin ng bakal, yung patayo. Kaya ito yung bina natin. Tapos, yung H natin, hindi siya effective depth, yung buo, which is yung 460. So, given yan dito sa ano natin, sa may ito, 460. Yan, meron 460. So, yung temperature bar, ano yung kinukuha? Spacing. Spacing. So, ganun ulit ng gawin natin. So, ano yung spacing? Pero yung bakal, ang bakal na gagamitin natin is yung 16. Kasi sinabi nga doon, 16 yung gagamitin eh. So, 360. So, area of steel, meron tayong 2944 mm squared. So, pi over 4, 16 yung gagamitin natin, squared. Tapos kung ilang number, times 2944 mm squared. So, meron tayong piraso ng 16 mm na 19.616. And then, yung spacing natin, so spacing is equal to 150. So, syempre, dito kasi, ito kasi kanina, 100, ay 1,000, kaya sinakto niya. Dito kasi, meron tayong, pag tinignan mo dito yung side view, tapos ito yung wall, meron pa tayong concrete cover na 75 mm kabilaan. Dito kasi, syempre, hindi naman infinite yan or di mo alam. So, walang concrete cover na kinonsider. So, yung B natin, 32 minus concrete cover kabilaan, 75. Then, divided by, sakto muna, 19.616. Meron tayong spacing na 155 mm. So, ito na yung sagot. Okay po. So, yan yung CE Board 1998. Okay po. So, tapos na tayo, class.